Hello guys! Today, ang ituturo ko sa inyo is all about locating numbers in the real number line. Okay, let's start. Locating numbers in the real number line. We can represent the real numbers along a line called real number line. So meron tayong tinatawag na real number line kung saan pwede nating ma-represent yung mga real numbers natin. So this number line is a picture or graph of real numbers. Okay, so para siyang picture or graph ng real numbers kasi doon nga natin mare-represent yung real numbers sa real number line. So the location of a number line, or rather, the location of a number in a number line will help us to compare and arrange numbers in increasing or decreasing order. So, yun yung essence ng ating real number line. Okay? Mako-compare natin and ma-arrange yung ating mga numbers in increasing or decreasing order. Okay? Malalaman natin sa given set ng numbers, alin din yung pinakamababa, alin din yung pinakamataas, or alin yung pinakamababa papuntang pataas, alin yung mataas papuntang pababa. Okay? So, yun yung essence ng real number line natin. Okay? So, to give us some example para mas maintindihan natin, so we have here example number 1. So, plot negative 2, 0, 7 over 2, square root of 23, and 2.25 on a number line. So, magpa-plot lang muna tayo. Okay? Dahil kung hindi tayo marunong mag-plot, hindi natin siya ma-arrange in increasing or decreasing order. So, paano ba tayo nagpa-plot? So, ito yung tinatawag nating real number line. Itong number line na to. Okay, real number line yung tawag dyan. Ngayon, how can we plot yung values natin? So, first, meron tayong negative 2. And, explicit na sinabi asan yung negative 2. Ito yung negative 2. So, dot ko na lang siya para uniform. So, this is negative 2. Okay? So, lagyan lang natin dito ng label. Negative 2. So, yan. Madali lang kasi nasa number line na in-indicate na. And then, we have here 0. In-indicate na rin. Ito yung 0 natin, origin, kung tawagin. So, this is 0. Okay? And then, we have 7 over 2. Ngayon, fraction na siya. Ang 7 over 2, kung i-divide mo siya, ang equal yan ay 3.5. Equal siya sa 3.5. Okay? So, asan ba yung 3.5 dyan? Ang 3.5 is between 3 and 4. Okay? So, 3 na may dagdag na 0.5 or kalahati. So, gitnang-gitna siya ng 3 and 4. So, kung ito yung 3 and ito yung 4, so, nandito yung 3.5. Ayan. So, burahin ko lang itong ginawa nating palatandaan. So, nandito yung 3.5 or 7 over 2 na lang lagay natin since yun yung nasa given natin. Ayan. And then, we have here square root of 23. So, ngayon, medyo mahirap paano hahanapin yung square root of 23 kasi square root of 23 is an irrational number. And wala siyang exact value. Hindi mo siya makikita dito So, paano ang gagawin nating technique dun? So, pwede nating gawing technique is think of a perfect square number in between or yung pinapagitnaan yung square root of 23. So, isang perfect square number before yung square root of 23 and isang perfect square number after yung square root of 23. Siyempre, yung pinakamalapit sa kanya. Kasi marami namang perfect square number na mas mababa sa kanya. Merong 4, merong 9. Pero ang pagbabasihan natin, yung pinakamalapit. Okay? So, unang pinakamalapit, 16. Okay? So, square root of 16. Okay, which is equal to 4. And then, ang pinakamalapit naman na mas mataas sa square root of 23 na perfect square number is square root of 25, which is equal to 5. So, by this, ito na lang yung gagamitin nating pang-estimate kung saan natin ilalagay yung square root of 23. So, kung in between siya 4 and 5, and 23 is mas malapit sa 25 kumpara mo sa 16, so, approximately malapit siya sa 5. Okay? So, ilalagay natin siya dito, somewhere here, malapit sa 5. So, ganyan tayo mag-estimate kapag ang given natin is square root ng something na hindi naman eksaktong whole number yung square root niya. Okay? Maghanap ka lang ng
two perfect square number. Isang pinakamalapit na mababa, isang pinakamalapit na mataas. So, dito yung square root of 23. And then lastly, we have here 2.25. So, 2 na may extra 0.25. So, ganun ko siya ina-analyze kapag sa number line. So, 2. So, kung ito yung 2 na may extra 2.25. So, onti lang. Somewhere here. So, dito yung 2.25 natin. Ayan. So, ngayon, tapos na tayo mag-plot sa ating number line ng ating 5 given numbers. So, ngayon, kung marunong ka na mag-plot, so pag tinanong ka, alin sa mga given natin ang pinakamababa? Alam mo na agad, yung nasa pinaka-left. So, negative to yung sagot. So, kapag tinanong ka naman, alin sa given natin ang pinakamataas? So, nasa pinaka-right naman, pinakamataas, di ba? Kasi, from left to right, papataas eh. From right to left, pababa. Kung pinakamataas tatanungin sa iyo, syempre yung pinaka nasa right, pinakadulo ng right, okay? So, ang sagot, square root of 23. So, yun yung essence na marunong tayo mag-plot sa real number line natin ng mga real numbers natin, okay? So, proceed tayo sa ating second example. So, for our second example, given the set of numbers below, arrange in ascending order. So, nabigyan tayo ng set of numbers natin dito, i-arrange natin siya in ascending order. Okay? So, kung kanina nag-plot lang tayo, ngayon, i-arrange na rin natin siya. So, same lang, magpa-plot lang tayo, and then tulad ng ginawa kanina, kaya mong i-determine ano yung pinakamababa, ano yung pinakamataas. So, therefore, ma-arrange na natin siya in ascending order. So, ano pag sinabing ascending order? Ang ascending order ay papataas. So, mula mababa hanggang mataas. Okay? Pero first, pa-plot muna tayo para mas madaling mag-arrange. So, first given natin is 5 over 3. Kapag dinivide mo yung 5 over 3 or kahit i-convert mo na lang siya into fraction, yung may whole number, okay? Mixed number. Para alam mo kung saan ka magbabase or saan ka titingin na pagitan sa ating number line. Yung 5 over 3 can be expressed as 1 and 2/3. Okay? Tama ba? Kapag kinonvert mo yung 1 and 2/3 into improper fraction, 5 over 3 din yan eh. So, tama. So, ibig sabihin, meron kang 1 na whole and then may 2/3 ka na sobra. So, it means, it's between 1 to 2. Pero since 2/3 siya, mas malapit siya sa 2 kumpara mo sa 1. Pero hindi naman sobra. Okay, dahil ang 2/3, kung marunong kayo mag-convert into decimal, ang 2/3 is 0.66 or 0.67 rather. Okay? So, by that, pwede nating ilagay yung 5 over 3 dito. Ay, mali. Kasi between 0 to 1 yan eh. Dito sa between 1 and 2. Okay? So, nandyan yung 5 over 3. Ayan. Then, now, we have here square root of 7. So, kagaya kanina, kung paano natin nilocate or inestimate yung square root of 23. Kasi ang square root of 7, hindi rin naman siya perfect square number. Hindi rin whole number yung square root niya dahil may mga decimal pang natitira yan. So, gagamitin natin yung technique na ginamit natin sa square root of 23 kanina. So, ang pinakamalapit sa square root of 7 na mas mababa sa kanya is square root of 4, which is equal to 2. And then, ang pinakamalapit naman na mas mataas is square root of 9, which is equal to 3. And then, ang 7, kung i-compare mo sa 4 and 9, mas malapit ang 7 sa 9. So, it means, between 2 and 3, yung square root of 7, pero medyo mas malapit sa 3. Okay? Para medyo mas accurate yung ating pag-locate sa number line. So, pwedeng somewhere here. So, between 2 and 3. So, somewhere here, pwede dyan. So, lagay natin dito, square root of 7. Ayan. And then next, we have 0. Madali lang kasi andito naman siya kitang-kita sa ating real number line and 0 is also the origin. So, lagay natin dito 0. Ayan. Then next, we have negative 4. Kitang-kita din siya, which is dito.
Okay, so this is negative 4. Then now we have negative square root of 2. Okay, this time negative. So, same ng ginawa natin kanina sa ating square root of 7. So, square root of 2, pinakamababang malapit sa kanya is square root of 1, which is equals to 1. And then, square root of 4, pinakamataas na malapit sa kanya, which is equals to 2. And ikukumpara mo, ang 2, mas malapit sa 1. Pero may negative. So, it's between negative 1 and negative 2 na mas malapit sa negative 1. Okay, so, somewhere here. Okay, so, lagay natin dito. Negative square root of 2. Okay, yun lang yung pinagkaiba niya pag may negative. Nasa left side na siya ng origin natin, which is yung 0. And then next, we have pi. Alam naman natin kung ano ang value ng pi, which is 3.14. So, by that, alam na agad natin kung saan siya ilalagay. Between 3 and 4, pero mas malapit sa 3 kasi 0.14 lang naman yung sobra niya. So, somewhere here yung pi. Ayan, so dito ko na lang siya ilalagay. Dahil medyo dikit-dikit na. Ayan, dyan yung pi. Then next, we have negative 1 over 10. So, hindi pa siya nakakabuo ng 1 whole. So, it means between 0 to 1 lang siya. Pero since may negative, so it's between 0 to negative 1. Okay? And then 1 over 10. So, meron pang 9 over 10. Okay? Meron pang siyam para maging 1 whole siya. So, it means mas malapit siya sa 0. Okay? So, sobrang liit lang niya. Pero negative. So, it's somewhere here. Medyo malayo siya. Dito lang. Sobrang dikit lang niya. Yan. Estimate lang yan ha. Hindi siya sobrang accurate na ni ruler. Ganun. So, dito, negative. Pupula ko na lang. Negative 1 over 10. Diyan siya. Okay? And then next, we have here 0.666666 repeating siya. So, 0.66, it's positive. So, between 0 to 1. Kasi 0 point something eh. So, hindi pa siya nakakabuo ng 1. So, between 0 to 1 and it's 66. So, 66, lagpas na siya ng kalahati. So, hindi na siya sa gitna ng 0 and 1. Medyo mas malapit na siya sa 1. Okay? So, pwede natin siya ilagay somewhere here. Okay? Ayan. And then, labelan natin siya. I-read ko na lang din. This is 0.666. Ayan. And then, lastly, we have 4.34. So, 4. So, 4 daw siya. And then, may sobrang 0.34. So, di pa siya lumalagpas ng 0.5. So, mas malapit siya sa 4. Between 4 and 5. So, somewhere here. Ayan. So, lagay natin dyan. 4.34. So, ngayon, since tapos na tayo mag-plot sa ating number line, pwede na natin siya ngayong i-arrange in ascending order just like nung hinihingi sa ating example na ito. Okay? So, ngayon, arrange in ascending order. So, simula mababa, pataas. So, ano yung pinakamababa? So, pinaka-leftmost. So, from leftmost, papuntang rightmost. So, simulan natin sa negative 4. And then, ang sumunod sa kanya is negative square root of 2. And then, sinundan siya ng negative 1 over 10. And then, sunod, yung origin natin na 0. And then, yung 0.666 natin na continuous. And then, after ng 0.6666 is yung 5 over 3. And then, after netong 5 over 3, kaya after neto, ito na, square root of 7. Then, after square root of 7, ito yung pi. Susunod na natin dito, pi. So, medyo usog natin to. Then, lastly, yung pinakamataas natin
yung 4.34, yung nasa rightmost natin. So finally, ito na yung ating sagot sa hinihinging arrange in ascending order. After mag-plot, mag-arrange ka na. Okay? So I hope malinaw sa inyo yun kung paano yung mga naging way natin, kung paano tayo magpa-plot ng ating mga given real numbers sa ating real number line. Okay? So proceed tayo sa ating third example. So given ulit yung set of numbers, arrange naman daw in descending order. So pababa. Mula mataas, pababa. Or kapag na-plot na natin sa number line natin, from the rightmost, pinakakanan, papuntang pinakakaliwa. Okay? And also, for this example, kindly comment down your answer sa ating chat box, yung descending order natin, using this set of numbers. And let's see kung tama yung sagot nyo. Okay, para malaman natin kung talagang naiintindihan nyo yung ating lesson for today. If medyo nalilito pa, pwede nyo balikan yung example 1 and example number 2 natin. Una, para matuto kayong mag-plot. And pangalawa, para alam nyo kung ano yung pagbabasihan nyo sa ascending and descending. Kung mula saan, papunta saan. Kasi medyo nakakalito, may ibang nalilito na pag ascending, mula mataas pababa. Kasi ascending ascending, so parang mataas, ganun. Pero baliktad. Pag ascending, papataas. Okay? So that's it for our video for today. I hope may natutunan kayo. And maraming salamat sa panonood.